Ayun, magandang araw mga idol. Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo at talagang ngayon din lang tayo nakabalik mag-reaction kasi nasira po yung ating computer. Ngayon po mga idol, magbigay lang ako ng reaction kasi nakita ko po, may video po kasi sila Intoy, sila Bay na pumunta ng Hagunoy. Una po sa lahat ay talagang nasiyahan at nagpapasalamat ako dahil kung nyo pong mapapansin di po ba ay isa po sa ating hangarin na ang Hagunoy ay mapasok po ng ka-business family. Inyo pong matatandaan, noon atin pong ilapit noon si Tatay Efren kila ka-business ay nabigyan naman ng katugunan. Ito po yung si Tatay Efren Tubig, yung taong nakatira sa balsa. Kaya nga lang, napakaganda po ng takbo at daloy noon kasi coordinated po ang lahat. Kahit po nasa sulok yan, naging madali ang pag-abot nila ka-business dahil naituro natin at na-coordinate talaga. Na-coordinate kay ka-business, nagkaroon kami ng pag-uusap at nakarating. Ito nga lang pagpunta nila, ng kagwang dito sa Hagunoy. Dalawang damdamin po ang namumuo sa akin. Una, natutuwa ako kasi talagang inaabot nila itong bayan ng Hagunoy. Pero ang sa akin lang, siguro, hindi naman tayo sisino-sino dito, hindi tayo nagyayabang. Pero ang sa akin lang sana, kung naipaabot sa atin ito, ay naituro natin ng maayos, nagabayan ba sila habang nandito? Kasi taga rito ako sa Hagunoy. Dito ako nakatira. Di po ba? Una, mamamaximize yung oras. Pangalawa, yung time element, kasi ang Hagunoy po, mga idol, ay may oras po ng high tide, may oras naman po na pagkati ng tubig. So, yan po ay kailangan malaman nila kailan nga ba ang high tide, kailan po ang pagkati ng tubig para maiwasan yung mga daan na may mga tubigan. Kahit ako nga rito po mga idol, iniingatan ko ang aking sasakyan. Talagang pag may high tide, di ko dinadaan doon. Kaya nagulat tayo kasi talagang inararo nila yung baha, di ba? Sayang naman ang mga sasakyan nila kung malulusong. Iyan po ay isa sa mga dahilan din natin. Pangalawa, kung atin pong titingnan, dati po akong tumutulong dito. Mayroon po akong mga tinutulungan dito na nais kong ilapit sa kanila. Yung po sana ay masigit na makakapagbigay sa kanila ng ideya kung sino po yung mga taong yan. Kasi mayroon tayong mga tinutulungan dito na nais ilapit sa kanila. Mayroon tayong isang matanda na gustong manghingi ng sidecar. Nangangalakal yun, walang pamilya. So, pwede na nilang puntahan yan. Meron tayong tinulungan noon, binigyan ng isang kabambigas na magnanay. Yung nanay po ay may depression. Yung anak naman po, although PWD, ay namamalimos sa lansangan dahil yun lang po yung source of income nila para sa pagkain. At yan po naman ay binibigyan natin ng bigas. So, yan po sana ang mga nais nating ilapit. Pero nung nakita ko po yung video, akin pong pinag-aralan, talagang inano nila yung baha, di ba? So, nakakapanghinayang kasi yung kanilang sasakyan. Pangalawa, ang kanila palang pinunto ay yung gawaan ng tuyo. Ito pong gawaan ng tuyo ay naisabi ko po yan kay Papa Dins kasi nakita ko si Papa Dins, ang ganda ng mga video niya. But anyway, magbibigay ako ng ibang reaction patungkol kay Papa Dins kasi may napansin ako kay Papa Dins. So, doon tayo sa mga kagwang. So, nakita ko na ang kanilang pinunto ay ang kanilang inalam ay yung pong gawaan ng tuyo. Dito po sa Hagunoy, mayroon pong gawaan ng tuyo sa mainland. Ito po yung San Pascual na pinuntahan nila. Doon po sa ganyang lugar, kailangan po ay ipaalam sa may-ari kung kailan sila pupunta dahil ang paghango po ng mga gagawing tuyo ay may nakalaang oras, may time frame. Hahanguin mula sa dagat, dadalhin po doon sa area kung kailan magpoproseso sila para maging tuyo. So isa po yun para hindi masayang yung kanilang oras. Pero may isang lugar dito na nasa isla. Yun po yung sinabi ko noon kay Papa Dins. Papa Dins, puntahan mo. May isla po rito na araw-araw ay nagagawa ng tuyo. Ang mga kababaihan ay nagagawa ng tuyo. So ito po yung mga punto na nais natin liwanagin para po sa kanila. Hindi ito para i-criticize sila pero ang akin lamang is para bang parang constructive lang na criticism sa larangan ng pagtutulungan. Kasi tulong di ba? So, maganda sana kung
meron na coordination ng lahat at maano na, sige, pupunta kami dyan, saan po ba pwede, di ba? Hindi po natin sinisino, pero ang sa akin lang is makatulong upang mapadali ang paghahanap at pag-i-scout nila. Kasi nandito na ako. Siguro yan lang. Nagulat ako na nandito na sila. But anyway, nakayayos yan kasi kung kayang-kaya naman nila ay maganda. Wala namang problema sa atin dahil ano rin kapamilya. Pero maganda po sana kung nagtutulungan tayo. Dahil para po naman sa inyo. Ito naman po, ang para sa akin ay pagbabalik loob ko rin po ng, kumbaga, parang pagbabalik ko rin po ng pasasalamat dahil nakakapagbigay ako ng reaksyon sa inyong mga video, di po ba? So, nagkakaroon ako ng revenue sa inyong mga video. So, parang, kumbaga, isa po ito sa pamamaraan na kailangan ibalik ko rin po yung pasasalamat sa biyayang natatamasa natin bilang reaktor. Dahil kapag pinanood po din ng video ko, ay nagkakaroon ako ng revenue mula sa inyong mga video. Di po ba? Parang ganun lang. Pero hindi naman necessary na kasama ako sa video ninyo. Kahit hindi na. Ang importante is maituro natin para mapadali ang paghahanap. Siguro ganun lang, ano mga idol. Ewan ko lang ha kung mali ako rito. Kung may mano. Kasi ito po yung saloobin ko, ito po yung damdamin ko, ito po yung nakita ko. Kayo po, para po sa inyo, mga ginigiliw kong mga ka-business, sang-ayon po ba kayo sa ganitong klaseng sistema? Kasi nandito ako Nandito na ako nakatira for almost 1.5 years. Dito na ako sa Hagonoy. Alam ko na kung kailan ang high tide, alam ko na kung kailan ang pagbaha, alam ko na kung ano yung mekanismo ng isang lugar, ano po yung mga bawal sa isang lugar, ano po yung dapat gawin sa isang lugar para makusyon sila. Pangalawa, sabi ko nga, upang mapadali yung paghahanap, yung pag-i-scout kasi mayroon ditong mga tao na ibibigay natin sa kanila, ito puntahan nyo ito. Kahit hindi ako sumama, maibibigay ko sila doon, ito puntahan nyo ito kasi kailangan. Ito para kila Intoy at Bay. Yun lang. Di naman po tayo nagsisino-sino dito, idol. Ano po? Ang sa akin lang, kung gusto ninyo na mag-guide ko naman kayo rito habang narito kayo, mainam po sana. Pero kung sakaling okay na po sa inyo na wala naman po problema yan. Di pumunta kayo rito magsulo kayo kung sa tingin nyo ay okay na sa inyo. Pero kung makakatulong na mai-guide ko kayo rito, kahit hindi ako kasama, maituro ko lang, maibigyan ko lang kayo ng na ito ang dapat gawin nyo para mas mapabilis yung paghahanap at mas mapabilis yung pagko-content. Willing po akong sumuporta at tumulong sa inyo bilang pagtanaw ng utang na loob, pagbabalik natin dahil tayo po ay nakakapag-reaksyon naman sa inyong mga video. Tulungan lang tayo dito. So, nalulungkot lang ako mga idol kasi nang pumunta sila dito, hindi ko rin nalaman, nakita ko na lang may video. So, yung sentimento natin ng panghihinayang kasi yung time element, yung oras na hinahabol na nandito na sila, mayroon sana silang mapupuntahan pa na iba aside doon para pag uwi nila, mag-report sila kay ka-business or kaya kay Papa Dins, makikita nila na ito pwede, ito ganun. Di ba? Sayang kasi yung nandito. Mahalaga po kasi ang oras sa pagbablog. Mahalaga po ang oras. Yung element of time, yun po yung pinaka-importante. Kaya lalong-lalo na po yung lugar, malayo po para biyahiin. Kasi naintindihan ko po yung time element mula po sa lugar nila ka-business hanggang dito. Napakalayo po. Plus, yung sitwasyon ng Hagonoy na minsan high tide at minsan may kate. So, lahat yan, kinukonsidera natin. So, yan lang po yung aking reaksyon. Napareaksyon lang po ako rito. Panoorin yung mga idol, yung video nila. Pero kabuhan, ganun pa man, nagpapasalamat ako at pinasok nila muli ang Hagonoy. Isa pong oportunidad na magkakaroon ng panibagong pagkakataon na ang mga taga-Hagonoy ay matulungan. Inuulit ko, ako po ay nandito lamang kung gusto ninyong mag-guide, matulungan kayo, mabigyan kayo ng mas klarong impormasyon kung saan tutungo, kung saan pupunta, inform nyo lang ako. Wala po tayong problema. Ako po si Taong Gala. Please do follow and connect mga idol. Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dens. And comment down below mga idol patungkol po dito kung ano po, para naman ako naman po'y mabigyan din ng kalinawan kung sang-ayon po ba kayo sa aking mga punto de vista. Again, hindi po ito pag-criticize po sa ka-business, hindi po ito pag-criticize sa mga kagwang, pero ito lang pong aking sinasabi
ay bilang paglilinaw upang sa gayon, mas hanapin natin yung bottom line na makakatulong tayo para sa pagpapalawak at pagpapalakas ng ka-business. Yun po yung talagang gustong-gusto ko dahil na-inlove ako sa ka-business because of charity mission. Na-inlove ako sa ka-business dahil sa pagtulong. At yun po ang pagkakataon na hindi ko pwedeng kumbaga palampasin kung nandito na sila, ay ibibigay natin yung pagkakataon na saan sila pupunta na mayroong matutulungan tao. Maraming salamat po. Please do connect Ka-Business Official again, Ka-Business Family, Mrs. Ka-Business, and sa lahat po, ang ating pong mga reactors, and of course, ang ating pong mga kagwang. Mga idol, maraming salamat. Hanggang sa sunod na video.